Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi mo, Yuko. Isang malaking kamalasan ang dinala mo sa pamilyang ito mula nang pumasok ka sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang matalim na humiwa sa katahimikan ng malaking mansyon. Kasunod nito ay ang tunog ng porselanang pinggan na humampas sa sahig, nagkakabaha-bahagi sa libo-libong piraso, kasama ang pagkaing ilang oras na pinaghirapan ni Yuko sa kusina. Sa gitna ng malawak na hapagkainan, nakatayo si Yuko. Nanginginig ang mga kamay na kanina lamang ay matiyagang naghihiwa ng mga sangkap para sa paboritong putahe ni Ricardo. Suot pa niya ang kanyang apron na may bahid ng uling at pawis, isang kabaligtaran sa marangyang ayos ng kanyang biyenan na tila badiring-diri sa kanyang presensya. Tiniis ni Yuko ang kirot sa kanyang likod dahil sa 7 buwang pagbubuntis. Iniisip na ang isang masarap na hapunan ay sapat na upang maibsan ang lamig ng pakikitungo ng kanyang asawa sa mga nakaraang linggo. Ngunit ang bawat patak ng pawis niya ay tila walang halaga. Ang pag-ibig na ibinuhos niya sa loob ng 5 taon bilang isang masunuring asawa ay itinuring lamang na dumi sa ilalim ng sapatos ng mga konsolasyon. Ma'am, tama na yan. Baka tumaas na naman ang blood pressure mo. Malamig na singit ni Ricardo. Hindi man lang nito tinignan ng kanyang asawa. Nakatuon ang pansin nito sa kanyang mamahaling relo. Tila ba mas mahalaga ang bawat segundo nito kaysa sa damdaming unti-unting nadudurog sa kanyang harapan. Ricardo, akala ko ba magdiriwang tayo ng ating anniversary ngayong gabi? Halos pabulong na tanong ni Yuko. Ang boses niya ay gumaralgal. Tila isang munting ibon na pilit kumakawala sa sakal ng kalungkutan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Sa wakas ay tumingin siya kay Yuko, ngunit walang bakas ng pagmamahal sa mga matang iyon. Ang nakita lamang ni Yuko ay ang pagkairita at pagkasuklam. Anniversary? Yuko, look at yourself. You look like a maid, not a wife of a Consolacion. I'm going out with Nicole. Mas kailangan niya ako dahil may mahalagang business deal kaming tatapusin. Huwag mo na akong hintayin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Yuko. Ang pangalang Nicole ay matagal nang bumubulong sa kanyang mga hinala. Ngunit ang marinig ito ng direkta mula sa labi ng kanyang asawa ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang bawat salita ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Nanigas ang buong katawan ni Yuko. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang mga daliri niya ay automatikong humawak sa kanyang malaking tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob na tila ba nararamdaman din ang pait ng mundong kinalalagyan nila. Nang akmang lalabas na si Ricardo, humarang si Yuko sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng pagsusumamo. Ricardo, parang awa mo na kahit ngayong gabi lang, nararamdaman ko ang anak natin. Tila ba naghahanap siya ng kalinga ng kanyang ama? Umalis ka sa daan ko. Sigaw ni Ricardo sabay kumpas ng kamay na tila ba itinataboy ang isang peste. Sa pagkakataong yon, lumapit si Doña Consolacion nang may bilis na hindi inaasahan. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ang kapal ng mukha mong humarang. Wala kang karapatang diktahan ng anak ko. Sa isang marahas na pagtulak, naramdaman ni Yuko ang pagkawala ng balanse ng kanyang katawan. Ang lahat ay tila nangyari sa ilalim ng tubig, mabagal, malabo, at nakakasakal. Naramdaman ni Yuko ang huling pagkakataon na dumampi ang kanyang kamay sa malamig na riles ng hagdan bago siya tuluyang bumulusok pababa. Ang bawat baitang ng hagdan na tumatama sa kanyang likod ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang tumigil ang kanyang katawan sa pinakaibaba ng hagdanan, ang tanging narinig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang nakabibinging katahimikan ng bahay. Ang init ng likidong dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga binti ay naging hudyat ng kanyang pinakamatinding takot. Sa malabong paningin,
Nakita niya si Ricardo na nakatayo sa itaas, walang ginagawa. Tila ba nanonood lamang ng isang eksenang walang kinalaman sa kanya. Mom, let's go! Late na tayo. Narinig pa niyang sabi ni Ricardo bago ang tunog ng kanilang mga sapatos ay unti-unting lumayo. Kasunod ng pagbukas at pagsara ng pintuan ng mansyon, naiwang mag-isa si Yuko sa madilim na pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang malunod sa dilim. Ang malamig na sahig ay tila ba yumayakap sa kanya. Dinaramay siya sa kanyang pag-iisa. Sa huling sandali ng kanyang malay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na nanunuot sa kanyang buto. Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang pagiging abo sa gitna ng apoy na ikaw mismo ang nag-alaga? Ang puti ng kisame ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto na sumasakal sa paningin ni Yuko. Sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa malamig na sahig ng mansyon, ngunit ang lamig na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi. Isang lamig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tila ba ang lahat ng init ng kanyang buhay ay tuluyan ng sumingaw. Dahan-dahang ibinaba ni Yuko ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang dati ay matigas at puno ng pag-asa, na bahagi ng kanyang katawan ay tila naging isang hungkag na kuwebang walang laman. Wala na ang maliliit na sipa na tila ba bumabati sa kanya tuwing umaga. Wala na ang pintig na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa gitna ng lahat ng pait. Isang nurse ang pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit sapat na upang basagin ang nakabibinging katahimikan. Hindi kailangang magsalita ng nurse. Sa awa na nakalarawan sa mga mata nito, nakuha ni Yuko ang sagot na hindi niya kayang bigkasin. Ang bawat patak ng suwero na dumadaloy sa kanyang ugat ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang puso ay tila isang malungkot na bilang para sa isang buhay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong masilayan ng araw. Nasaan ang asawa ko? Ang boses ni Yuko ay parang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Mahina, marupok, at tila mawawala na sa bawat sandali. Bago pa makasagot ang nurse, bumukas ang pinto ng silid ng may awtoridad. Hindi ang mukha ni Ricardo ang sumungaw, kundi ang matikas at mapagmataas na figura ni Doña Consolacion. Suot nito ang isang itim na bestida, tila ba nasa isang burol, ngunit walang bahid ng luksa ang kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang matigas na linya at ang kanyang mga mata ay tila ba naghahanap lamang ng butas upang siya ay sisihin. Huwag mo nang hanapin ang anak ko, Yuko. Masyadong masama ang loob ni Ricardo sa nangyari. Hindi niya kayang makita ang babaeng naging mitya ng pagkawala ng kanyang tagapagmana. Bulyaw ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Ang bawat salita ay parang isang sampal na muling nagpabukas sa sugat ni Yuko. Mitya, Mother, tinulak niyo ako. Alam niyo ang totoo. Kayo ang pumatay sa anak ko. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Doña Consolacion. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa ibabaw ng kumot ni Yuko, malapit sa kanyang mga kamay na wala ng lakas. Makinig ka sa akin, Yuko. Wala kang ebidensya. Ang sasabihin ng lahat, nahilo ka dahil sa iyong pagbubuntis at nahulog ka sa hagdan habang hinahabol si Ricardo. Sino ang paniniwalaan nila? Isang hamak na babaeng walang pinagmulan o ang pamilyang Consolacion? Huwag kang magmalinis. Kasalanan mo rin ito dahil masyado kang madrama. Ngayon, pirmahan mo ang waiver na ito. Nakasaad dito na aksidente ang lahat at wala kang balak magsampa ng anumang reklamo laban sa amin. Sa kapalit nito, babayaran namin ang lahat ng gastusin mo dito sa ospital. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, Yuko. Kami ang kumuha sa'yo noong wala kang kahit na ano. Tinitigan ni Yuko ang folder.
Ang mga titik sa papel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang kanyang biyenan ay hindi pumunta upang humingi ng tawad, kundi upang tapusin ang anumang bakas ng kanilang kasalanan. Ang bawat kataga ng utang na loob ay parang isang tanikala na pilit siyang iginigapos sa nakaraan. And if I don't sign? Tanong ni Yuko. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alab sa isang bagong uri ng apoy. Hindi ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng isang desisyong wala nang balikan. Then you will leave this hospital with nothing, not even a centavo. At sisiguraduhin ko na wala ring tatanggap sa iyong trabaho kahit saan. Mananatili kang basura, Yuko. Isang basurang itinapon dahil wala nang pakinabang. Ang banta ni Doña Consolacion habang inilalapit ang bolpen sa kamay ni Yuko. Nanginginig ang mga daliri ni Yuko nang hawakan niya ang bolpen. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit alam niyang sa sandaling ito, siya ay talo. Pinirmahan niya ang papel ng mabilis. Ang tinta ay tila dugo na nagpapatibay sa kanyang pagkakaalipin sa paningin ng mga Konsolasyon. Nang makuha ang gusto, tumalikod na ang matanda nang walang lingon-likod. Good girl, magpahinga ka na. Padadala na lang kita ng gamit mo. Huwag ka nang babalik sa mansyon. I've already told the guards to bar your entry. Naiwang muli ang katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman ni Yuko ang isang matigas na bagay. Nang dahan-dahan niya itong hugutin, nakita niya ang isang calling card na medyo kupas na ang kulay, ngunit ang mga gintong titik dito ay nananatiling nagniningning. Daimaru Group of Companies. Sa likod ng card, may nakasulat na maikling mensahe sa isang sulat kamay na kilalang-kilala niya. Whenever you are ready to reclaim your throne, the empire is waiting for its queen. Hinawakan ni Yuko ang card ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa papel. Ang bawat alaala ng kanyang nakaraan bilang isang makapangyarihang tagapayo sa mundo ng negosyo ay unti-unting nagbabalik. Tila isang hukbo na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Hindi na siya ang mariposa na durog ang mga pakpak. Ang babaeng nasa kama na ito ay namatay na kasabay ng kanyang anak. Ang babangon mula sa puting kumot na ito ay ang babaeng kakatakutan ng pamilyang Konsolasyon. Huwag kang hihingi ng tawad sa mga taong kinuha na ang lahat sa iyo, pati na ang iyong karapatang lumuha. Ang tinig ni Lolo Delphine ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng emosyong namumuo sa kanyang dibdib habang nakatingin sa putlaing mukha ni Yuko. Siya ang lolo ni Ricardo, ang tanging tao sa mansyon na tumuring kay Yuko na parang tunay na pamilya. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang kinain ng panahon at nang kawalan ng hiya ng kanyang sariling mga kamag-anak. Dahan-dahang inilapag ng matanda ang isang maliit na lalagyan sa gilid ng higaan ni Yuko. Ang amoy ng mainit na lugaw na may luya ay humalo sa matapang na amoy ng ospital. Isang simpleng pagkaing nagpaalala kay Yuko sa kalinga ng isang magulang na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang ang ibang miyembro ng pamilya Konsolasyon ay abala sa pagdiriwang at pagtatakip ng kanilang kasalanan, ang matandang ito ay naglakad ng mag-isa sa ilalim ng ulan para lamang masigurong may laman ang tiyan ng babaeng itinuring nilang basura. Anak, ubusin mo ito. Kailangan mong magpalakas. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Bulong ni Lolo Delphine habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Yuko. Tumingin si Yuko sa mga mata ng matanda at doon niya nakita ang isang malalim na pagsisisi. Lolo, bakit nila ito ginawa sa akin? Ibinigay ko ang lahat. Iniwan ko ang aking karera, ang aking pangarap, para lamang maging isang mabuting asawa. Pero bakit ang kapalit ay ang buhay ng anak ko? Ang bawat salita ni Yuko ay parang isang mabagal na patak ng ulan sa tuyong lupa, puno ng pighati. Hindi sumagot si Lolo Delphine
Sa halip ay yumuko lamang siya habang ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang madilim na saksi sa kawalang katarungang nagaganap. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Yuko na nakatingin sa kanyang kaliwang kamay. Doon, ang gintong singsing ng kanyang kasal ay tila ba naging isang mainit na bakal na nagpapapaso sa kanyang balat. Ang singsing na yon, ang simbolo ng kanyang mga pangako, ng kanyang 5 taong pagtitiis, at ng lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya tungkol sa pag-ibig ni Ricardo. Dahan-dahan na parang bawat galaw ay isang pagpunit sa kanyang sariling laman. Hinubad ni Yuko ang singsing. Mararamdaman ang pagluwag nito dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Tumayo siya mula sa kama, kahit pa ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang balakang at puson. Lumapit siya sa basurahan ng ospital na puno ng mga ginamit na bulak, bendahe, at mga itinapong dumi. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Yuko ang singsing. Ang gintong alahas ay lumubog sa kailaliman ng mga basurang walang halaga, dahan-dahang nawala sa paningin habang ang liwanag nito ay nilamon ng dilim ng basurahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yuko ang isang kakaibang ginhawa. Ang huling hibla ng kanyang ugnayan sa pamilyang Konsolasyon ay tuluyan ng naputol. Bumalik siya sa higaan at kinuha ang lumang calling card ng Daimaru. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa sa ilalim ng kamay ni Doña Konsolasyon ay tila naging mga uling na nagpapaningas sa kanyang bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na itinatago niya sa loob ng 5 taon, ang gagamiting tulay, patungo sa kanyang nakaraan na pilit niyang tinalikuran. Habang hinihintay ang pagsagot ng kabilang linya, ang tunog ng bawat ring ay tila isang tibok ng puso na bumabalik sa buhay. Nang sa wakas ay may sumagot, isang boses na puno ng paggalang at gulat ang narinig ni Yuko. Daimaru Group, Chairman's Office, how can I help you? Huminga ng malalim si Yuko. Ang kanyang tinig ay naging malamig, matalim, at puno ng awtoridad na tanging isang reyna lamang ang mayroon. This is Mariposa. Tell the chairman, his most loyal strategist is finally coming home and she is ready to burn everything in her path. Ang mga mata ni Yuko ay nakatitig sa bintana ng ospital kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang magningning. Hindi na siya ang babaeng nasaktan. Siya na ang bagyong darating upang wasakin ang mansyong itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang hangin sa loob ng chairman's office ng Daimaru ay nanatiling malamig at may regal na aura. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mas mabigat, mas puno ng anticipation. Si Chairman David Tan, isang lalaking ang muka ay minarkahan ng mga taon ng matagumpay na pakikipaglaban sa mundo ng korporasyon, ay nakaupo sa kanyang malaking executive chair. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng mapanuring talino, ay bahagyang nanlalaki habang nakikinig sa nagsasalita sa telepono. Mariposa, hindi ko akalain na maririnig ko muli ang pangalang yan mula sa iyo, sabi ni Chairman Tan. Ang kanyang tinig ay puno ng halo-halong pagkamangha at paggalang. 5 taon na ang nakalipas mula nang bigla kang naglaho. Ang Daimaru ay hindi naging pareho mula noon, alam mo yan. Sa kabilang linya, si Yuko o ang bagong Mariposa ay huminga ng malalim, tila ba iniipon ng lakas na matagal nang nakatago. Alam ko, Chairman, at ngayon, nandito na ako upang ibalik ang nawalang karangalan ng imperyong ito. At kasama nito, ang aking sariling pagkatao. Habang nagsasalita si Yuko, hindi niya napigilan ang mapatingin sa kanyang refleksyon sa malaking salamin na nakaharap sa kanyang mesa sa ospital. Hindi na siya ang dating Yuko na halos hindi makatingin sa sarili niyang refleksyon dahil sa kahihiyan at sakit. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha, kundi ng determinasyon. Ang kanyang balat, bagamat maputla pa,
ay may bagong kinang. Isang kinang na nagmumula sa loob. Ang kinang ng isang taong nakahanap na ng kanyang layunin. Mariposa, ang Daimaru ay laging bukas para sa'yo. Patuloy ni Chairman Tan. Alam ko ang iyong potensyal. Ikaw ang pinakamatalinong strategist na nakilala ko. Kung kailangan mo ng anumang suporta, anumang resources, sabihin mo lang. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yuko. Sa wakas, mayroon siyang kakampi. Mayroon siyang lugar kung saan ang kanyang talino ay hindi lamang tinatanggap, kundi hinahanap. Salamat, Chairman. Kailangan ko ang lahat ng suporta na maibibigay ninyo. Ang unang hakbang ay kailangan kong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng financial standing ng ilang mga kumpanyang malapit na sa ating industriya. Partikular, ang mga kumpanyang may kaugnayan sa Pamilyang Konsolasyon. Tumango si Chairman Tan kahit hindi siya nakikita ni Yuko. Consider it done. Ang aking legal team ay maghahanda ng mga kailangang dokumento para sa iyo. Ngunit Yuko, sigurado ka ba dito? Ang pagharap sa kanila ay hindi magiging madali. Chairman, sabi ni Yuko, ang kanyang tinig ay nagbago. Naging mas malalim at mas may bigat. Ang pagharap sa kanila ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa nawalang anak ko at para sa babaeng minsan akong naging. Samantala, sa malawak na mansyon ng mga Konsolasyon, ang kapaligiran ay hindi na kasing sigla ng dati. Si Ricardo ay nakaupo sa kanyang malaking executive desk, ngunit ang mga papeles sa kanyang harapan ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang kanyang mga mata ay malikot. Madalas ay napapatingin sa daan sa labas ng bintana. Tila ba may hinihintay o kinatatakutan. Ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Nicole ay naging malamig at puno ng tensyon. Ang dating saya na dulot ng bagong relasyon ay napalitan ng pagdududa at pagkabahala. Bakit ba hindi ka mapakali? Tanong ni Nicole. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkainip. Halos 1 linggo ka ng ganyan. Parang may multo kang kinatatakutan. Hindi ko alam. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay mahina. Simula noong araw na yon. Simula nang mawala si Yuko, parang may mali. Parang may kulang. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Nicole. Kulang? Siguro namimiss mo lang ang dating alila mo. Akala mo ba mahahanap mo pa siya? Tandaan mo, kasalanan niya ang lahat. Kung hindi sana siya nagmalasakit, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Napatingin si Ricardo kay Nicole, ngunit walang sigla ang kanyang mga mata. Ang mga salita ni Nicole ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya, ngunit hindi niya ito kayang harapin. Maya-maya pa, isang sasakyang hindi nila kilala ang huminto sa labas ng mansyon. Bumaba mula dito ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling coat. Dala-dala ang isang briefcase. Siya ay ang abogado ni Chairman Tan. Good afternoon, Mr. Consolacion. Mr. Ricardo Consolacion? Tanong ng abogado. Ang kanyang tinig ay formal at walang emosyon. Yes. Who are you? Tanong ni Ricardo, bahagyang kinakabahan. Ako si Attorney Reyes, mula sa Legal Department ng Daimaru Group. May dala akong ilang dokumento na kailangan ninyong pirmahan hinggil sa inyong mga kasalukuyang pagkakautang at ilang investigasyon na isinasagawa ng aming kumpanya. Napakunot ang noo ni Ricardo. Daimaru? Wala kaming direktang transaksyon sa kanila at wala kaming utang sa kanila. Ngumiti ng bahagya si Attorney Reyes. Hindi direktang transaksyon, Mr. Consolacion. Ngunit ang inyong pamilya ay may mga umiiral na kasunduan at mga asset na nakasangla na may kinalaman sa ilang subsidiary ng aming grupo. Kailangan lamang ng inyong pirma upang ma-update ang mga ito. Sa pagitan ng pagkabahala at ng kasakiman na nabubuhay sa kanya, lumapit si Ricardo upang kunin ang mga dokumento. Hindi niya alam, ngunit ang mga dokumentong yon ang magiging simula ng pagguho ng kanyang mundo. Isang mundo na itatayo ni Mariposa mula sa abo ng kanyang pagdurusa.
Bakit tila nakakita ka ng multo, Ricardo? Isang pirasong papel lang yan. Huwag kang magpahalata na mahina ang loob mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay binalot ng sarkasmo habang hinihigop ang kanyang mamahaling tsa. Ngunit si Ricardo ay hindi nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana, doon sa malawak na garden kung saan huling nakita ang dumanak na dugo ni Yuko. Ang bawat anino ng mga puno na gumagalaw dahil sa hangin ay tila nagiging figura ng isang babaeng nagmamakaawa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maipaliwanag. Isang malamig na pakiramdam na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Kahit patirik na tirik ang araw, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang pribadong suite, sa isang marangyang hotel, isang kakaibang pagbabago ang nagaganap. Ang mahabang buhok ni Yuko, na dati ay laging nakapusod, simbolo ng kanyang pagiging abala sa gawaing bahay, ay ngayon ay kalat sa sahig. Ang bawat hibla na pinuputol ng gunting ay tila mga tanikala ng nakaraan na isa-isang nalalagas. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang itim na silk suit na yumayakap sa kanyang mas lalong tumapang na figura. Ang kanyang mukha, bagamat may bahid pa ng pait, ay nababalot na ng isang uri ng ganda na nakakasilaw ngunit nakakatakot lapitan. Wala na ang mapunong mga mata ng isang biktima. Ang nakatitig sa salamin ay si Mariposa, ang strategist na kayang magpabagsak ng isang kumpanya sa loob ng isang gabi. Handa na ang lahat, madam, bulong ni Nanay Rosa, ang matandang tagapagsilbi na kinuha ni Yuko mula sa ospital upang maging kasama niya. Ang tanging tao na nakakaalam na ang Mariposa na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon ay ang dating Yuko na binaliwala ng lahat. Salamat, Nanay Rosa. Simulan na natin ang pagpaparamdam sa kanila, tugon ni Yuko. Ang kanyang boses ay wala ng alinlangan. Ito ay naging isang matalim na instrumentong handang tumusok sa konsensya ng mga nagtraidor sa kanya. Kinahapunan, nagpasya si Ricardo na ilabas si Nicole sa isang eksklusibong mall upang maibsan ang kanyang nararamdamang kaba. Habang naglalakad sila, pilit na naglalambing si Nicole. Nakapulupot ang braso sa kanyang asawa at panay ang turo sa mga mamahaling alahas. Ngunit si Ricardo ay tila wala sa sarili. Ang bawat babaeng nakatalikod na may maikling buhok ay tila nagiging si Yuko sa kanyang paningin. Nang papunta na sila sa parking lot, isang itim na Mercedes Maybach ang dahan-dahang dumaan sa harap nila. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahinang ugong, tila isang babala, sa gitna ng katahimikan. Huminto ang sasakyan ng tapat sa kanila. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran, sapat lamang upang makita ni Ricardo ang isang pares ng mga mata. Ang mga matang iyon, malamig, matatalas, at puno ng isang lihim na hindi niya mabasa. Tumigil ang tibok ng puso ni Ricardo. Ang hawak niyang paper bag ay nalaglag. Naglabas ng isang mahinang tunog sa semento habang ang mga gamit sa loob ay nagkawatak-watak. Tila tumigil ang mundo. Ang mga matang iyon ay kay Yuko, ngunit ang aura na nagmumula rito ay hindi sa babaeng iniwan niyang duguan sa hagdanan. Yuko? Halos pabulong na tawag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at gulat. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na muling tumaas ang bintana. Ang sasakyan ay dahan-dahang umabante. Iniwan ang isang usok na tila isang hamog na bumabalot sa kanyang paningin. Kumaripas ng takbo si Ricardo, pilit na hinahabol ang sasakyan habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit ang Mercedes ay mabilis na naglaho sa kurbada ng kalsada. "Ricardo, ano bang nangyayari sa'yo? Para kang baliw!" Sigaw ni Nicole habang hinihingal na humahabol sa kanya. Humarap si Ricardo kay Nicole. Ang kanyang mukha ay maputla gaya ng isang papel. "Nakita ko siya, Nicole. Nakita ko si Yuko. Buhay siya. At hindi na siya ang dating Yuko na kilala natin." Sa loob ng sasakyan, habang nakatingin sa side mirror,
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Yuko. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ricardo at iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang isang uri ng ligaya na hindi galing sa pag-ibig kundi sa simula ng hustisya. Ngunit ang hindi alam ni Yuko, sa bawat hakbang niya palapit sa pamilyang Konsolasyon, may isang lihim pa si Ricardo na hindi pa niya natutuklasan. Isang lihim na nakatago sa loob ng isang lumang safe sa mansyon na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang plano. Hindi mo na kailangang magmakaawa, Ricardo. Alam nating pareho na ang pangalang Konsolasyon ay wala ng halaga sa kahit saang bangko sa bansang ito. Ang tinig ni Doña Konsolasyon ay binalot ng pait at desperasyon habang nakaharap sa kanyang anak sa loob ng kanilang library. Ang bawat sulok ng silid na punong-puno ng mga antigong libro at mamahaling gamit ay tila nagiging saksi sa unti-unting pagguho ng kanilang dangal. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay lalong nagpapabigat sa hanging kanilang hininga. Tila ba ang mismong mansyon ay nagluluksa na sa nakatadhanang kapalaran nito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa itaas na palapag ng Daimaru Building, nakatayo si Yuko sa harap ng malawak na bintanang gawa sa salamin. Pinapanood niya ang paglubog ng araw. Ang kahel at lilang kulay ng langit ay tila isang magandang pintura na nagtatago sa gulo ng mundo sa ibaba. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang bawat patak na namumuo sa labas ng baso ay tila mga luhang hindi na kailanman muling papatak mula sa kanyang mga mata. Dito, sa katahimikan ng kanyang opisina, dahan-dahang binuksan ni Yuko ang isang lumang notebook. Doon ay nakapaloob ang isang tuyo at kulubot na bulaklak. Isang rosas na ibinigay ni Ricardo noong unang taon ng kanilang relasyon. Isang maliit na paalala ng babaeng naniwala sa mga pangako. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang pinirat ang tuyong talulot hanggang sa maging abo na lamang ito, hinahayaan ng hangin mula sa aircon na tangay ng bawat piraso nito sa kawalan. Madam, narito na ang pirma ni Attorney Reyes. Handa na ang pain. Bulong ng kanyang sekretarya. Naglakad si Attorney Reyes patungo sa mansyon ng mga Konsolasyon, dala ang isang dokumentong tila isang anghel na magliligtas sa kanila. Ngunit sa katotohanan ay isang hatol ng kamatayan. Nang makarating siya, sinalubong siya ng mag-ina na tila ba siya ang huling pag-asa ng kanilang nalulunod na pamilya. Ang Daimaru Group ay handang magbigay ng bailout fund para sa inyong kumpanya. Panimula ni Attorney Reyes, ang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan ninyong isanla ang mansyong ito bilang collateral. Ito ang tanging asset na may sapat na halaga upang garantiyahan ang bilyong pisong ilalabas ng aming mga investor. Napatayo si Doña Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Ang mansyong ito ang simbolo ng aming pamilya. 5 henerasyon na ang nanirahan dito. Hindi namin ito maaaring bitawan. Mother, wala na tayong pagpipilian. Pabulong na kontra ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ang mga supplier ay nagbabanta ng magdemanda. Ang mga empleyado ay hindi na sumasahod. Kung hindi natin tatanggapin ang tulong ng Daimaru, bukas ay wala na tayong kumpanyang babalikan. Nagpalitan ng tingin ang mag-ina. Ang utang na loob na madalas nilang isumbat kay Yuko ay ngayon ay nararamdaman nila sa pinakamapait na paraan. Ang pagkakaroon ng utang sa isang puwersang hindi nila makita ang mukha. Sa huli, ang kasakiman ni Doña Konsolasyon na isalba ang kanyang marangyang buhay at ang takot ni Ricardo sa kahirapan ang nanaig. Kinuha ni Ricardo ang ballpen. Ang tunog ng pagdampi ng tinta sa papel ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Yuko na kasalukuyang nakikinig sa pamamagitan ng isang maliit na device sa kanyang opisina. Habang lumalagda si Ricardo, naramdaman ni Yuko ang isang malamig na panginginig sa kanyang katawan, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa katuparan ng kanyang unang hakbang. Tapos na, sabi ni Attorney Reyes habang kinukuha ang pirmadong dokumento. Inaasahan namin ang inyong buong kooperasyon sa susunod na buwan. Nang makaalis ang abogado, naiwan ang mag-ina na nakatingin sa kanilang paligid. Ang mansyong dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay tila naging isang malaking kulungan na pagmamay-ari na ng iba. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe. The eagle has landed on the nest. The trap is shut. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Yuko, isang maliit na detalye ang hindi niya napansin. Habang nililinis ni Nanay Rosa ang mga lumang gamit na kinuha mula sa ospital, nakita niya ang isang maliit na puting sobre na nahulog mula sa mga damit ni Yuko. Isang sobreng may tatak ng isang klinika na hindi kailanman pinuntahan ni Yuko. Isang klinika na dalubhasa sa DNA testing. Sino ang nagpates? At kanino ang resulta sa loob ng sobreng iyon? Habang papalayo ang sasakyan ni Attorney Reyes sa bintana ng library ng mansyon, nakita ni Ricardo ang isang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng gate. Nang kuskusin niya ang kanyang mga mata, wala na ang babae. Ngunit may naiwan itong isang bagay sa gate, isang itim na laso na karaniwang ginagamit sa pagluluksa. Akala mo ba, sa pagsusuot mo ng hiram na alahas, ay mababalot mo ang amoy ng iyong pagkatao? Kahit balutin mo ang sarili mo sa ginto, Nicole, mananatili kang isang anino na pilit sumisiksik sa liwanag ng iba. Ang boses ni Doña Consolacion ay binalot ng pait. Habang inaayos ang kanyang sariling kwintas sa harap ng malaking salamin sa loob ng silid-bihisan ng Grand Ballroom, kahit nabaon na sila sa utang, kailangan nilang ipakita sa buong alta sosyedad ng Maynila na ang mga konsolasyon ay nananatiling matatag. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng alak at mamahaling bulaklak. Ngunit para kay Ricardo na nakatayo sa isang sulok, ang hangin ay tila mas lalong nagiging manipis at mahirap hingahin. Ginanap ang tao ng charity ball sa isang marangyang hotel. Ang bawat kumikislap na chandelier sa kisame ay tila mga matang nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Si Ricardo, na suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang baso ng champagne. Ang bawat pagtawa ng mga bisita ay tila isang insulto sa kanyang pandinig. Ricardo, can you stop acting like a coward? Inis na bulong ni Nicole habang hinihila ang laylayan ng kanyang pulang gown. Nandito tayo para humanap ng bagong investors. Huwag mong ipahalata na natatakot ka sa asawa mong matagal nang nawala. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga pag-uusap ay tila isang hanging biglang tumigil. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan, kung saan isang babae ang nakatayo sa ilalim ng liwanag. Suot ni Yuko ang isang puting-puting gown na tila gawa sa liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ng kanyang pilak na takong sa makintab na sahig ay naglalabas ng isang ritmo na tila tibok ng puso ng hustisya. Matatag, dahan-dahan, at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na tila isang lilok ng sining. Wala na ang bakas ng pagiging alila. Ang nakatayo sa harap nila ay isang reynang nagbalik mula sa pagkakatapon. Ang naganap ng huminto si Yuko sa harap ng isang matandang serbidora na muntik nang mabitawan ang tray. Sa halip na magalit, dahan-dahang hinawakan ni Yuko ang braso ng matanda at ngumiti ng tapat. Ayos lang po ba kayo? Dahan-dahan lang po, bulong niya sa wikang Tagalog na puno ng kalinga. Ang maliit na kilos na ito ay naging sanhi ng bulungan sa paligid. Isang kagandahang may kaluluwa, isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ang pamilya Consolacion. Dahan-dahang lumapit si Chairman David Tan ng Daimaro Group sa entablado.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall sa pamamagitan ng mikropono. Ladies and gentlemen, it is my greatest honor to introduce to you the new heart and mind of Daimaru Group, our new Chief Executive Officer, Miss Mariposa. Ang palakpakan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong ballroom. Si Ricardo ay napaatras. Ang kanyang baso ng champagne ay halos mabitawan habang nakatingin sa babaeng minsan niyang minaliit at iniwan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa takot at hindi maipaliwanag na pagsisisi. Naglakad si Yuko patungo sa direksyon ni na Ricardo at Doña Consolacion. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabagal na pagpiga sa leeg ng kanilang dangal. Huminto siya sa tapat ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig gaya ng yelo, ngunit may bakas ng isang mapait na tagumpay. Hindi nakapagsalita si Doña Consolacion. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin si Yuko kay Ricardo na ngayon ay pawis na pawis sa gitna ng malamig na aircon bago muling ibinaling ang paningin sa matandang babae. Dahan-dahang inilapit ni Yuko ang kanyang mukha sa tainga ni Doña Consolacion. Sapat lamang upang marinig nito ang kanyang boses na tila isang bulong ng hangin sa sementeryo. Long time no see, mother-in-law. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na nanahan sa silid. Sa isang saglit, ang lahat ng nakaraan, ang tulak sa hagdan, ang dumanak na dugo, at ang kamatayan ng kanyang anak ay tila nagbabalik sa paningin ni Yuko. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa kanyang purse kung saan nakatago ang isang maliit na susi na kinuha niya mula sa mansyon. Isang susi na magbubukas sa lihim na hindi pa alam ni na Ricardo. Cliffhanger. Nang tumalikod si Yuko, napansin ni Ricardo na sa likod ng leeg nito ay may isang maliit na tattoo ng isang itim na paru-paro. At sa gitna nito ay nakasulat ang isang petsa. Ang petsa kung kailan namatay ang kanilang anak. Ano ang balak ni Yuko sa petsang yon? At bakit tila may isang linyang asul sa kanyang gown na dahan-dahang nagbabago ng kulay? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Ricardo patungo sa kanilang mansyon ay tila isang mabagal na paghila sa isang lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Nicole na halatang nagpipigil ng glit. Ang mga ilaw ng kalsada na mabilis na dumadaan sa bintana ay tila mga aninong humahabol sa kanila mula sa nakaraan. Nang makarating sila sa loob ng mansyon, hindi na nakapaghintay si Nicole. Ihinagis niya ang kanyang mamahaling silver clutch sa sofa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tela ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagyo. Ano yon, Ricardo? Bakit ka nakatitig sa kanya na parang nakakita ka ng isang diyosa? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa pamilya mo? Ang boses ni Nicole ay binalot ng selos at takot. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan siyang naupo sa isang tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang bawat pagpikit niya ay ang mukha ni Yuko ang kanyang nakikita. Ang malamig na ngiti nito, ang matatag na tinig, at ang tattoo sa likod ng leeg nito na tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Sumagot ka. Bakit hindi ka makapagsalita? Natatakot ka ba na baka totoong mas makapangyarihan na siya kaysa sa atin? Patuloy na pagsigaw ni Nicole. Lumapit siya kay Ricardo at hinawakan ang balikat nito. Ngunit marahas na tinabig ni Ricardo ang kanyang kamay. Tumigil ka na, Nicole. Hindi mo ba nakikita? Nawawala na ang lahat sa atin. Ang kumpanya, ang dangal natin, at ngayon, pati ang mansyong ito ay nakasangla na sa kumpanyang pinapatakbo niya. Ang tinig ni Ricardo ay puno ng desperasyon, isang emosyong matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagmamayabang.
Ang naganap nang mapansin ni Ricardo ang isang piraso ng tela na nakalabas sa ilalim ng cabinet sa gilid ng kanilang kama. Dahan-dahan niya itong hinila. Ito ay ang lumang panyo ni Yuko, ang panyong may borda ng kanyang pangalan, ang panyong ginamit nito upang punasan ang kanyang mga luha noong panahong siya ay nagsisimula pa lamang sa negosyo. Hinawakan ni Ricardo ang tela. Ang lambot nito ay tila isang pagsusumamo mula sa isang nakaraang kinalimutan niya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Isang bagay na hindi nakita ni Nicole sa loob ng mahabang panahon. Yuko used to take care of me without asking for anything in return. Bulong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ikaw, wala kang ibang ginawa kundi hingin ang lahat ng mayroon ako. Look at us now, Nicole. We are living in a house that we don't even own anymore. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal kay Nicole. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahiyan. So ngayon siya na ang mabuti. Ngayon siya na ang santo? Nakalimutan mo na ba kung gaano mo siya kinamuhian dahil sa pagiging boring niya? Tumalikod si Nicole at naglakad patungo sa banyo. Ngunit bago pa siya makapasok, isang sobre ang nahulog mula sa kanyang bag na nakabukas. Mabilis na kinuha ito ni Ricardo bago pa man makalingon ang babae. Ang bawat pagbukas niya ng sobre ay tila isang pagtuklas sa isang madilim na lihim. Ang mga dokumento sa loob ay hindi mga business deals. Ito ay mga demand letters mula sa mga loan sharks, mga utang na umaabot sa milyon-milyong piso na nakapangalan kay Nicole. Ang bawat pahina ay puno ng mga babala at banta ng pagsasampa ng kaso. Ano ito, Nicole? Ang boses ni Ricardo ay naging malamig. Mas malamig pa sa hanging nagmumula sa labas. Bakit ka baon sa utang? Saan mo dinala ang perang ibinibigay ko sa iyo? Nanigas si Nicole. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makabuo ng mga salita. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hatol na nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. I can explain, Ricardo. It was for my family and for the lifestyle we needed to maintain. Kaba na sagot ni Nicole, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang mahinang depensa laban sa katotohanan. Hindi na nakinig si Ricardo. Inihagis niya ang mga papeles sa sahig. Ang tunog ng mga ito ay tila mga tuyong dahon na nagkalat sa gitna ng isang wasak na tahanan. Sa sandaling iyon, natanto ni Ricardo na ang babaeng ipinalit niya kay Yuko ay hindi isang katuwang, kundi isang pabigat na unti-unting lumulunod sa kanya. Samantala, sa labas ng bintana, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Lumilikha ng isang ritmo na tila mga hakbang ng isang paparating na krisis. Sa dilim ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Ricardo mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit may ibang tono. Isang tonong nagpapahiwatig na ang pinakamalaking sikreto ni Nicole ay hindi lamang tungkol sa pera. Mr. Consolacion, sigurado ka bang ang batang nawala kay Yuko ay ang tanging anak na dapat mong ipagluksa? Ang bulong ng boses bago maputol ang linya. Naiwang nakatayo si Ricardo sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang bagong uri ng pangamba ang bumalot sa kanya. Isang pangambang maaaring magbago sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang nakaraan. Mamatay akong may bit-bit na tinik sa aking dibdib kung hindi ko ito sasabihin sa iyo, Yuko. Ang boses ni Lolo Delphine ay tila isang tuyong dahon na sumasagi sa hangin. Puno ng panghihina, ngunit may bigat ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya sa hardin. Ang dapit hapon ay nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid. Ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan ay humahalo sa amoy ng sampagita. Isang bango na dati ay nagbibigay ng kalmado kay Yuko. Ngunit ngayon ay tila nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga.
Dahan-dahang lumapit si Yuko at lumuhod sa paanan ng matanda. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lolo Delphine, ang mga kamay na laging naging kanlungan niya noong siya ay inaapi pa sa loob ng mansyong yon. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpalakas po kayo. Bulong ni Yuko. Sa kabila ng kanyang baluti bilang CEO ng Daimaru, sa harap ng matandang ito, bumabalik siya sa pagiging babaeng marunong magmahal ng tapat. Ang naganap nang kumuha si Yuko ng baso ng tubig at maingat na itinapat ito sa labi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga. Isang dalisay na kilos ng pagkatao sa gitna ng kanyang planong paghihiganti. Pinanood niya ang bawat paglunok ni Lolo Delphine, tila ba sa maliit na serbisyong ito ay ibinabalik niya ang lahat. Ng pagkakataong ipinagtanggol siya nito laban sa lupit ni Doña Consolacion. Anak, ang iyong mga magulang. Panimula ni Lolo Delphine, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Akala mo ba ay aksidente lamang ang sunog na kumitil sa buhay nila sa inyong sakahan sa probinsya 10 taon na ang nakalilipas? Nanigas ang buong katawan ni Yuko. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nailapag sa maliit na lamesa. Ang tunog ng pagdampi ng salamin sa kahoy ay tila isang hudyat ng muling pagbubukas ng isang lumang sugat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo? Halos pabulong na tanong ni Yuko. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa takot na malaman ang katotohanan, huminga ng malalim ang matanda at may kinuha sa ilalim ng kanyang makapal na kumot. Isang kupas na envelope na may tatak ng isang lumang notaryo publiko. Ang lupain ng inyong pamilya, ang pundasyon ng unang tagumpay ng mga Konsolasyon. Si Konsolasyon, ang aking manugang, siya ang nag-utos na paalisin ang inyong pamilya. Nang tumanggi ang iyong ama, ang sunog ay nangyari. Pagkatapos noon, mabilis na naayos ang mga papeles. Ang inyong lupa ay naging sa kanila sa halagang barya lamang. Ginamit niya ang inyong pighati upang makuha ang lahat. Naramdaman ni Yuko ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat sandali ng kanyang pagsisilbi sa pamilyang Konsolasyon, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabing inilaan niya para mahalin si Ricardo ay tila naging isang malaking pananabutahe sa kanyang sariling dugo. Ang kanyang mga magulang ay hindi lamang biktima ng tadhana. Sila ay biktima ng kasakiman ng pamilyang pinakasalan niya. Nang buksan ni Yuko ang envelope, tumambad sa kanya ang isang dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw. Naroon ang pirma ni Doña Consolacion sa isang lihim na kasunduan upang ipagbili ang lupa ni Yuko sa ilalim ng pekeng pangalan bago pa man mangyari ang trahedya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Yuko. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bara at ang kanyang paningin ay nagdilim dahil sa puot. Ang kanyang pagkatao ay tila nahati. Ang Yuko na marunong magpatawad ay tuluyan ng nilamon ng mariposa na uhaw sa katarungan. Lahat ng ito ay nakaplano. Bulong ni Yuko. Ang boses ay naging malamig at matigas gaya ng bakal. Patawarin mo ako, anak, dahil ngayon ko lang ito nasabi. Ngunit hindi ko kayang mamatay na ang katotohanan ito ay mananatiling lihim, sabi ni Lolo Delphine habang hinahawakan ang pisngi ni Yuko. Tumayo si Yuko. Ang kanyang anyo ay tila naging isang anino sa dilim ng hardin. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng mansyon ng mga Konsolasyon na makikita mula sa distansya. Ang bawat ilaw doon ay tila mga mata ni Doña Consolacion na nagmamalaki sa kanilang nakaw na yaman. Huwag kayong mag-alala, Lolo, sabi ni Yuko. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Hindi lamang ang kumpanya nila ang kukunin ko. Kukunin ko ang lahat ng ninakaw nila sa akin hanggang sa wala nang matira kahit ang kanilang pangalan. Habang papalayo si Yuko, naiwan si Lolo Delphine na nakatingin sa kanyang likuran.
Alam ng matanda na ang bagyong darating ay hindi lamang wawasak sa kanilang tahanan, kundi magbubunyag din ng isang katotohanang maaaring magwasak maging sa puso ni Yuko. Sino nga ba ang tunay na nag-utos ng sunog? Si Doña Consolacion ba talaga? O may isa pang pangalan na nakatago sa likod ng mga dokumento? Isang pangalang lalong magpapadugo sa puso ni Yuko? Ang tunog ng pagsara ng gate ng hardin ay tila huling paalam sa kapayapaan. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan ni Yuko ang dokumento ng mahigpit. Ang papel ay nalukot sa ilalim ng kanyang galit. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanyang anak. Ito ay tungkol na sa bawat patak ng dugo ng kanyang pamilya. Ito na ang huling hininga ng inyong mga pekeng kaligayahan dahil simula sa gabing ito, ang tanging maririnig ninyo ay ang tunog ng sarili ninyong pagbagsak. Ang tinig ni Yuko ay walang bakas ng emosyon habang nakatayo siya sa labas ng malalaking pinto ng ballroom ng mansyon ng mga Konsolasyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, naririnig niya ang marangyang musika ng orkestra at ang matatunog na halakhak ng mga bisita sa loob. Ngayong gabi, ang ika-70 kaarawan ni Doña Consolacion, isang gabi na dapat ay puno ng kislap, ngunit para kay Yuko, ito ang gabing itinakda niya para sa isang madugong pagtutuos sa ilalim ng mga bulaklak at mamahaling alak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang bawat pag-atras ng kahoy ay naglalabas ng isang mahinang ritmo. Tila ba nagbibigay daan sa isang bagyong hindi inaasahan ng sinuman. Pagpasok ni Yuko, ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumama sa kanyang suot na itim na gown. Isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang mga magulang at sa kanyang nawalang anak. Ngunit nagdadala rin ng awtoridad ng isang reyna. Napatigil ang lahat. Ang bawat baso ng champagne na nakataas ay dahan-dahang ibinaba. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang tumahimik. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Consolacion. Suot ang kanyang pinakamahal na tiara. Hawak ang isang mikropono habang nagbibigay ng pasasalamat sa kanyang mga tapat na kaibigan. Nang makita niya si Yuko, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng telang nakalatag sa mga lamesa. Sino ang nagimbita sa'yo? Ang boses ni Doña Consolacion ay binalot ng pait at takot, bagaman pilit niyang pinapanatili ang kanyang dangal sa harap ng mga bisita. Wala kang karapatang dumunggi sa selebrasyong ito, Yuko. Naglakad si Yuko patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang tunog na tila ba isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng pamilyang Konsolasyon. Huminto siya sa tapat ng matanda. Hindi ako naparito para dumunggis, mother. Bulong ni Yuko. Ang boses ay sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Naparito ako upang kolektahin ang lahat ng utang ninyo. Hindi lamang ang perang ninakaw ninyo sa kumpanya, kundi ang bawat piraso ng buhay na kinuha ninyo sa akin. Bago pa makasagot ang matanda, ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis sa labas ay nagsimulang tumama sa mga bintana ng ballroom. Ang asul at pulang liwanag ay tila mga aninong nagsasayaw sa dingding, nagbibigay ng isang nakakatakot na atmosfera sa gitna ng selebrasyon. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Palapit ng palapit sa gitna ng ballroom, pumasok ang isang grupo ng mga investigador mula sa Bureau of Internal Revenue at mga pulis na may hawak na warrant of arrest. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Doña Consolacion at Ricardo Consolacion, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa mga kasong malakihang tax evasion, falsification of public documents, at fraud. Ang anunsyo ng opisyal, ang kanyang boses ay formal, matigas, at walang puwang para sa anumang negosasyon. Ang naganap nang makita ni Yuko na bahagyang tumabingi ang brooch na suot ni Doña Consolacion sa gitna ng kanyang pagkataranta. Lumapit si Yuko ng bahagya at sa isang napakaingat na kilos, inayos niya ang alahas
sa dibdib ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay malamig at ang kanyang titig ay nakapako sa mga mata ng biyenan na puno na ngayon ng luha ng takot. Huwag kayong mag-alala, Mother. Bulong ni Yuko habang inaayos ang brooch. Maganda pa rin kayong tignan kahit sa likod ng rehas. Iyon naman ang mahalaga sa inyo, di ba? Ang itsura? Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang mga kamera ng mga cellphone ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat sa buong silid. Si Ricardo, na kanina pa nakatago sa likod ng isang poste, ay pilit na hinila ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo kay Yuko. Yuko, please! Pag-usapan natin ito. Maawa ka kay Mama. Sigaw ni Ricardo habang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng malamig na bakal na sumasara sa kanyang mga pulso ay tila huling hatol sa kanyang kalayaan. Humarap si Yuko kay Ricardo. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng gabing iniwan siya nitong mag-isa, ang bawat sampal, at ang huling pagkakataong nakita niya itong tumalikod habang siya ay duguan sa hagdan. Ang bawat sakit na yon ay tila naging isang malakas na pader na humaharang sa anumang awa na natitira sa kanyang puso. Maawa? Tanong ni Yuko. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nasaan ang awa ninyo noong pinatay ninyo ang anak ko? Nasaan ang awa ninyo noong sinunog ninyo ang buhay ng mga magulang ko? Ricardo, ang awa ay para sa mga taong may kaluluwa. Sa pamilyang ito, wala akong nakikitang kahit anino nito. Dinala na ang mag-ina palabas ng mansyon. Ang mga bisita ay mabilis ding nagsipag-alisan. Tila ba ayaw madamay sa bahid ng dumi ng pamilyang Konsolasyon. Naiwan si Yuko sa gitna ng ballroom na puno ng mga nagkalat na bulaklak, basag na baso, at natutunaw na yelo. Sa isang sulok, nakita niya si Nicole na pilit na nagtatago. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na siya na ang susunod. Hindi siya pinansin ni Yuko. Para sa kanya, ang isang anino ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin sa ngayon. Dahan-dahang lumakad si Yuko patungo sa bintana. Pinapanood ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang uri ng init na nagsisimulang kumalat. Ang init ng katarungan. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ano ang nasa loob ng puting sobrang nakita ni Nanay Rosa? Ang DNA test na yon. Kanino yon? Cliffhanger. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Yuko ang isang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa itaas na palapag. Sa silid na dati ay inihahanda niya para sa kanyang anak. Nang umakyat siya, nakita niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakalagay sa tapat ng pinto at sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Ricardo. Patawarin mo ako, Yuko. Hindi mo alam ang buong katotohanan tungkol sa gabing iyon. Anong katotohanan ang tinutukoy ni Ricardo? At bakit tila may ibang tao pang gumagalaw sa loob ng mansyon bukod kay Yuko? Ang bawat luha ng isang taksil ay lason na pilit nagbabalat kayo bilang gamot. Ngunit hinding-hindi nito mapapagaling ang sugat na siya rin ang may gawa. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid, nakabibingi at nakakasakal. Sa gitna ng nursery na dati ay puno ng pangarap, nakatayo si Yuko, hawak ang maliit na sapatos ng sanggol na tila ba isang piraso ng kanyang sariling puso na binunot mula sa kanyang dibdib. Ang amoy ng lavender at bagong pinturang dingding, ang amoy na inilaan niya para sa kanyang anak, ay humahalo sa amoy ng lumang papel ng sulat ni Ricardo. Ang naganap ng haplusin ni Yuko, ang malambot na tela ng sapatos. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala ng bawat sipa ng kanyang anak na tila ba nararamdaman pa niya sa kanyang palad. Sa isang sandali, nawala ang CEO ng Daimaru. Ang natira ay ang ina
na nagluluksa sa isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang bawat hibla ng sapatos ay tila isang pagsusumamo ng katarungan na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng salapi. Madam, ang boses ni Nanay Rosa ay banayad. Tila ba ayaw basagin ang marupok na atmosfera sa loob ng silid. Lumapit ang matanda. Dala ang puting sobre na kanina pa naglalaro sa isipan ni Yuko. Narito na po ang hinahanap ninyo. Ang katotohanang matagal nang itinatago sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilyang ito. Dahan-dahang kinuha ni Yuko ang sobre. Ang papel nito ay malamig sa kanyang hawak, tila ba galing sa isang lugar na walang buhay. Binuksan niya ito nang may matatag na kamay, bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nang mabasa niya ang mga resulta ng DNA test, ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Hindi kay Ricardo, ang batang ipinagbubuntis ni Nicole. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yuko. Isang tawang puno ng pait, pighati, at isang uri ng katuwaan na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang makakaunawa. Ang lalaking pumatay sa kanyang anak dahil sa pag-aakalang magkakaroon siya ng bagong tagapagmana sa ibang babae ay niloloko lamang pala ng kanyang sariling kabit. Ang utang na loob na laging isinusumbat ni Ricardo ay tila naging isang malaking biro na bumalik sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Nicole, akala mo ba ay ikaw ang huling tatawa? Bulong ni Yuko sa hangin. Iniladlad niya ang sulat ni Ricardo na natagpuan niya sa sapatos. Patawarin mo ako, Yuko. Hindi mo alam ang buong katotohanan tungkol sa gabing iyon. Hindi si Mama ang nagplano ng lahat. May ibang nag-udyok sa kanya. May ibang gustong mawala ka para makuha ang lahat ng sayo. Napakunot ang noo ni Yuko. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang bagong palaisipan. Kung hindi ang kanyang biyenan ang utak ng lahat, sino? Sino ang may sapat na galit at motibo upang wasakin ang kanyang buhay? Nanay Rosa, tawagan mo si Attorney Reyes. Utos ni Yuko. Ang kanyang tinig ay naging matalim na tila isang espada. Sabihin mo sa kanya, kailangan kong makausap si Ricardo sa loob ng kulungan. Ngayon din, sa loob ng madilim at masikip na selda, nakaupo si Ricardo sa isang sulok. Ang kanyang dating marangyang suot ay gusot-gusot na at puno ng dumi. Ang amoy ng pawis, ihi, at kalawang ay nanunuot. Sa kanyang ilong, isang malayo at masakit na realidad mula sa kanyang malambot na kama sa mansyon. Nang marinig niya ang tunog ng mga susi na bumubukas sa rehas, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Yuko sa labas ng selda. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kamatayan sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng pasilyo. Walang salitang binigkas si Yuko. Sa halip, idinikit niya sa rehas ang resulta ng DNA test. Pinanood ni Yuko ang bawat emosyong dumaan sa mukha ni Ricardo, mula sa pagkalito hanggang sa unti-unting pagkakatanto, at sa huli, ang matinding sakit at kahihiyan. Ang tunog ng pagpunit ng puso ni Ricardo ay tila narinig ni Yuko sa katahimikan ng selda. Hindi ito totoo. Niloloko mo lang ako, Yuko. Anak ko ang nasa sinapupunan ni Nicole. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinawakan niya ang mga rehas, pilit na inaabot si Yuko, ngunit mabilis na umatras ang babae. Ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil lamang sa ayaw mong maniwala, Ricardo, sabi ni Yuko. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Pinatay mo ang tunay mong anak para sa isang kasinungalingan. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang tinutukoy mo sa sulat mo? Sino ang utak ng lahat? Dahan-dahang humupa ang galit ni Ricardo, napalitan ng isang malalim at madilim na takot. Tumingin siya sa paligid. Tila ba may mga pader na nakikinig sa kanila? Siya ang nagbigay ng lason sa isip ni Mama. Siya ang nagsabing, kung hindi ka mawawala,
Kukunin mo ang lahat ng yaman ng pamilya at iiwan kaming pulubi. Siya ang nagbigay ng pera para sa sunog sa probinsya ninyo. Pabulong na sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sino mo? Halos pasigaw na tanong ni Yuko. Ang iyong sariling kapatid. Si Sarah. Ang sagot ni Ricardo bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ng selda. Humahagulgol sa pagsisisi. Nanigas ang buong mundo ni Yuko. Si Sarah? Ang kapatid na inakala niyang namatay din sa sunog. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kapatid na iniyakan niya gabi-gabi. Cliffhanger. Habang papalabas si Yuko ng presinto, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya. Sa loob nito, isang babaeng may takip sa muka ang dahan-dahang nagtatanggal ng kanyang salamin. Inilalantad ang isang muka na kamukhang kamukha ni Yuko. Ngunit ang mga mata ay puno ng isang uri ng baliw na pagnanasa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lighter, ang parehong lighter na nakita ni Yuko sa mga labi ng nasunog nilang bahay sa probinsya. Ang bawat hakbang sa bahay na ito ay tila pagtapak sa mga tinik ng kahapon. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng gunting upang putulin ang bawat ligaw na damo na sumira sa aking hardin. Ang mansyon ng mga konsolasyon ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila ba naghihintay ng isang malakas na pagsabog. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang halimuyak ng mga lantang bulaklak sa florera ay nagbibigay ng isang mapait na paalaala ng isang karangyaan na wala na sa kamay ng mga dating nagmamay-ari nito. Nakatayo si Yuko sa gitna ng sala, hawak ang mga dokumento ng pagmamay-ari na selyado na ng korte at ng Daimaru Group. Ang naganap nang makita ni Yuko ang kanyang lumang burda na nakalapag sa isang sulok. Marumi at natapakan na ng putik mula sa mga sapatos ni Nicole. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang bawat tahi ng sinulid na ginawa niya ng may pag-ibig para sa kanyang anak ay tila ba humihingi ng tawad sa kanya. Marahang pinunasan ni Yuko ang putik sa tela gamit ang kanyang mga daliri. Tila ba sa maliit na kilos na yon ay dahan-dahan niyang nililinis ang bawat dumi na ipinahid sa kanyang dangal. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok basta-basta sa bahay na ito. Ang bulyaw ni Nicole ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Pababa ang babae, magulo ang buhok, at namumula ang mga mata. Isang malayo at pangit na hitsura mula sa dati niyang mapanlinlang na ganda. Hindi lumingon si Yuko. Ipinagpatuloy niya ang pagtitig sa kanyang burda. Nicole, hindi mo ba alam ang balita? Ang bahay na ito ay hindi na sa mga konsolasyon at lalong hindi ito sa'yo. Nagsisinungaling ka. Asawa ako ni Ricardo at ang anak ko ang magmamana ng lahat ng ito. Sigaw ni Nicole. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa takot na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang humarap si Yuko. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Nicole. Inilabas niya ang resulta ng DNA test at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng papel na dumampi sa makintab na kahoy ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang anak mo? O ang anak ng kung sinong lalaki na ginamit mo para maloko si Ricardo? Ang malamig na tanong ni Yuko. Basahin mo, Nicole. Basahin mo ang katotohanang tatapos sa pangarap mo. Nang makita ni Nicole ang dokumento, ang kanyang tuhod ay nanghina. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat titik na nagpapatunay ng kanyang kataksilan. Ang bawat hikbi niya ay tila isang mahinang pagsusumamo sa hangin. Guard, ilabas na ang babaeng yan. Utos ni Yuko sa mga security personnel na nakatayo sa pinto. Isama ninyo ang lahat ng basurang dala niya. Ngayon din. Sa gitna ng ulan, kinaladkad si Nicole palabas ng gate. Ang kanyang mga mamahaling damit at bag ay itinapon sa putikan, gaya ng ginawa nila kay Yuko noon. Ang tunog ng pagsara ng malaking gate ng mansyon ay tila isang huling hudyat ng katarungan.
Naiwan si Nicole na humahagulgol sa kalsada, basang-basa at wala nang kahit na ano. Pumasok muli si Yuko sa loob ng bahay. Ngunit sa halip na saya, isang malalim na pait ang nararamdaman niya. Ang pangalang Sarah ay tila isang anino na sumusunod sa kanya sa bawat sulok. Paano nagawa ng sarili niyang kapatid na traidorin ang kanilang dugo? Umakyat siya sa library upang hanapin ang lumang safe na binanggit ni Ricardo. Gamit ang susi na nakuha niya, dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto ng bakal. Ang tunog ng mekanismo ng lock ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Sa loob ng safe, walang ginto o pera. Ang tanging naroroon ay isang lumang family picture nilang magkakapatid bago ang sunog, at sa likod nito ay may nakadikit na isang maliit na tracker. Ang tracker ay umiilaw. Isang kulay pula na nagsasabing ang signal ay nagmumula lamang sa loob mismo ng mansyon. Naramdaman ni Yuko ang pagtindig ng kanyang balahibo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa ilaw ng tracker. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likod ng malaking bookshelf. Isang boses ang nagsalita mula sa dilim. Isang boses na kamukhang-kamukha ng sa kanya, ngunit may halong pait na tila ba galing sa kabilang mundo. Akala mo ba, Yuko, ikaw lang ang may karapatang mabuhay pagkatapos ng gabing iyon? Cliffhanger. Nang dahan-dahang lumingon si Yuko, tumambad sa kanya ang isang babaeng nakatayo sa anino. Hawak ang isang matalim na gunting na ginamit ni Yuko kanina para sa kanyang burda. Ang babae ay may malaking peklat sa kalahati ng kanyang mukha. Isang peklat na dulot ng apoy. Hindi kita kapatid, Yuko. Ang kapatid ko ay namatay na sa gabing iyon, kasabay ng pag-asang ililigtas mo ako mula sa apoy, habang ikaw ay tumatakbo palabas para iligtas ang sarili mong balat. Ang tinig ni Sarah ay tila isang kalawang na bakal na kumakaskas sa sahig. Puno ng pait, lason, at isang uri ng galit na nabulok na sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino ng malaking bookshelf. Ang liwanag ng kidlat mula sa labas ng bintana ay tumama sa kanyang mukha. Inilalantad ang mahaba at kulubot na peklat na gumagapang mula sa kanyang panga hanggang sa kanyang leeg. Ang marka ng apoy na hindi kailanman nabura ng panahon. Nabitawan ni Yuko ang burdang hawak niya. Ang puting tela ay dahan-dahang lumapag sa sahig, tila isang bandila ng pagsuko sa gitna ng digmaang hindi niya alam na sinimulan niya. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang, at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay nanatiling tuyo at nakakulong sa gulat. Ang naganap nang mapansin ni Yuko na ang hawak ni Sarah ay hindi lamang gunting, kundi ang maliit na kwintas na may pendant na kalahating puso. Ang kapares ng kwintas na suot ni Yuko sa ilalim ng kanyang damit. Isang simbolo ng kanilang pangako noong bata pa na hinding-hindi sila maghihiwalay. Ang makitang hawak ito ng isang taong gustong pumatay sa kanya ay tila isang huling pagtataksil sa kanilang kamusmusan. Sarah, hindi ko alam. Akala ko ay wala na kayo ni tatay at nanay sa loob. Halos pabulong na sabi ni Yuko. Ang bawat salita ay may kasamang lamat ng pighati. Hinila ako ng mga tao, Sarah. Hindi ako makabalik dahil sa tindi ng usok. Sinungaling! Sigaw ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ba ang apoy 10 taon na ang nakalilipas ay nagniningas pa rin sa loob ng kanyang mga balintataw. Nakita kita, Yuko. Nakita kita sa bintana. Habang ang balat ko ay natutupok, nakita kitang nakatingin lang bago ka tuluyang tumakbo. At doon ko isinumpa na kung mabubuhay man ako, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat hapdi ng apoy na naramdaman ko, hindi sa balat, kundi sa buhay mo. Dahan-dahang lumapit si Sarah. Ang matalim na dulo ng gunting ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng library.
Ako ang bumulong kay Konsolasyon na ikaw ay isang manggaganso. Ako ang nagbigay kay Ricardo ng lason sa isip na hindi ka karapat-dapat maging ina ng kanyang anak. Pinanood ko ang bawat sampal na tinanggap mo. Pinanood ko ang bawat luha mo. At sa bawat pagkakataong nadudurog ka, nararamdaman ko ang ginhawa sa bawat peklat ko. Ang pag-amin ni Sarah na tila isang madilim na himig ng tagumpay. Napaatras si Yuko hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na salamin ng bintana. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang bawat patak na tumatama sa salamin ay tila mga hakbang ng tadhana na dumarating. Ang bawat sakripisyong ginawa ni Yuko, ang bawat sakit na tiniis niya sa pamilya Konsolasyon, ay lahat palabungan ng galit ng sarili niyang dugo. Ngayon, Yuko, nakuha mo na ang mansyong ito. Nakuha mo na ang kumpanya. Ngunit wala kang kahit na sino. Walang anak, walang asawa, at walang kapatid. Sabi ni Sarah habang itinaas ang gunting. Dahil sa gabing ito, tatapusin ko na ang kwento nating dalawa. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Yuko ang isang bagay sa bulsa ni Sarah, ang parehong puting sobre ng DNA test na nakita ni Nanay Rosa. Isang nakapangingilabot na ideya ang pumasok sa isip ni Yuko. Sarah, ang DNA test na yon, sabi ni Yuko. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Hindi yon para kay Nicole, hindi ba? Para kanino ang test na yon? Tumigil si Sarah sa paghakbang. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa galit patungo sa isang uri ng baliw ng ngiti. Matalino ka talaga, Mariposa. Ang test na yon ay hindi para sa anak ni Nicole. Para iyon sa batang nawala sa iyo. Bulong ni Sarah, ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng sementeryo. Akala mo ba ay namatay ang anak mo noong nahulog ka sa hagdan? Akala mo ba ay ganoon kadali kitang pakakawalan? Cliffhanger. Ang paningin ni Yuko ay nagsimulang umikot. Ang katotohanang ibinato ni Sarah ay tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanya. Kung hindi namatay ang kanyang anak sa gabing iyon, nasaan ito? At sino ang batang tinutukoy ni Sarah na buhay pa at naghihintay sa isang lugar na hindi kailanman maiisip ni Yuko? Bago pa makapagsalita si Yuko, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba at ang boses ng isang maliit na bata na tumatawag ng, "Mama, nasaan po kayo?" Minsan, Yuko, ang tadhana ay naglalaro sa paraang hindi natin agad nauunawaan. Mahinahong sabi ng tinig sa kanyang likuran, habang patuloy kang nagdadalamhati sa isang pagkawala na matagal mong dinadala. May mga bahagi ng iyong nakaraan na unti-unting nabubunyag, mga katotohanang hindi mo inaasahang haharapin balang araw. Sandaling tumahimik ang paligid at sa gitna ng lahat ng ito, napipilitan kang pag-isipan kung paano mo haharapin ang mga taong naging bahagi ng iyong sakit at ng iyong kasalukuyan. Nanatiling nakatayo si Yuko, tahimik, habang unti-unting bumibigat ang kanyang pag-unawa sa mga salitang naririnig niya. Mga salitang nagbubukas ng pinto sa mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Ang boses ni Sarah ay tila isang malalamig na daliri na gumagapang sa gulugod ni Yuko. Ang bawat salita ay may dalang lason na unti-unting nagpaparalisa sa kanyang kakayahang mag-isip. Ang library, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang masikip na silid na puno ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay lalong naging matapang, humahalo sa amoy ng ulan na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Nanginginig ang mga binti ni Yuko. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay sumasakit sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tawag ng isang maliit na boses mula sa ibaba ng hagdan. Ang boses na yon, isang inosenteng himig na hindi dapat naririnig sa gitna ng ganitong kadiliman. "Mama, bakit po madilim? Takot po ako.
Ang tunog ng maliliit na hakbang sa kahoy na sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Bawat yabag ay tila isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa balikat ni Yuko. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang galit para kay Ricardo at Doña Consolacion. Ang tanging nanatili ay ang matinding uhaw na makita ang mukha ng batang tumatawag. Ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Yuko sa pinto ng library. Napansin niya sa sahig ang isang maliit na bolang gawa sa luma at kupas na tela. Ang parehong tela ng kanyang apron noong siya ay nasa mansyon pa bilang isang alila. Ang bata ay may bitbit na bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya akalaing magiging kalaro nito. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang anak ay lumaki sa gitna ng kasinungalingan ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pumuputol sa kanyang huling hibla ng katinuan. "Sarah, parang awa mo na. Nasaan ang anak ko?" Ang pagsusumamo ni Yuko, ang kanyang tinig ay naging isang basag na bulong. Ang CEO ng Daimaru ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay isang inang handang lumuhod sa harap ng kanyang kaaway. Humalakhak si Sarah. Isang tunog na walang bahid ng ligaya, kundi puno ng tagumpay ng isang baliw. "Akala mo ba ay ibibigay ko siya sa iyo ng ganoon lang? 5 taon, Yuko. 5 taon ko siyang itinago. Pinanood kita mula sa malayo habang nagluluksa ka sa isang walang laman na kabaong. Pinanood ko ang pagbangon mo bilang mariposa habang ang anak mo ay tumatawag sa akin ng ina." Dahan-dahang bumukas ang pinto ng library. Isang batang lalaki, may mga matang kamukhang kamukha ng kay Yuko at may buhok na kasing itim ng gabi, ang sumungaw. Hawak niya ang dulo ng kanyang maliit na kumot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. "Mama Sarah, sino po siya? Bakit po siya umiiyak?" Tanong ng bata habang nakatingin kay Yuko. Ang bawat salitang Mama Sarah ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Yuko. Gusto niyang sumugod, gusto niyang yakapin ang bata, at bawiin ang lahat ng taong ninakaw sa kanya. Ngunit nanigas ang kanyang katawan nang makita ang gunting na hawak pa rin ni Sarah. Dahan-dahang inilapit ni Sarah ang matalim na dulo ng gunting sa buhok ng bata, isang kilos na puno ng pananakot. "Huwag! Sarah, huwag mong sasaktan ng bata. Ako na lang ang saktan mo." Ang sigaw ni Yuko habang pilit na humahakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas bilang tanda ng pagsuko. "Gusto mo siyang makuha, Yuko?" Ang malamig na hamon ni Sarah. "Gusto mong mabawi ang anak mo? Kung ganoon, ibigay mo sa akin ang lahat. Ang Daimaru, ang mansyong ito, at ang iyong pangalan. Bumalik ka sa pagiging basurang dati ay itinapon ko sa apoy. Mawala ka sa paningin ng mundo at baka hayaan ko siyang mabuhay." Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas lalong nakakasakal. Ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng ulan at ang mabilis na paghinga ni Yuko. Tumingin si Yuko sa kanyang anak, ang buhay na inakala niyang nawala na. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. Ngunit bago pa makasagot si Yuko, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya at pulis ang muling umalingaw-ngaw mula sa labas ng gate. Ang mga ilaw ay tumama sa mukha ni Sarah na lalong nagmukhang demonyo dahil sa kanyang peklat. Napansin ni Yuko na ang tracker sa loob ng safe ay biglang nagbago ng kulay, naging asul. Isang mensahe ang biglang lumabas sa screen ng kanyang cellphone na naiwan sa lamesa. Galing kay Ricardo, "Hindi ko kayang mamatay na may dala pang kasalanan." Pinalitan ni Sarah ang sanggol sa ospital sa tulong ng isang nurse. Ang bata ay hindi namatay, Yuko. Siya ay nasa kamay ni Sarah mula pa noong unang araw. "Patawarin mo ako." Tinulungan ko siyang itago ito dahil sa takot. Nagsimulang magkagulo sa ibaba. Ang mga boses ni na Attorney Reyes at Nanay Rosa ay naririnig na tumatawag sa pangalan ni Yuko. Sa isang desperadong galaw, hinila ni Sarah ang bata
patungo sa bintana ng library. Ang gunting ay nakatutok na ngayon sa leeg ng inosenteng sanggol. Walang lalapit. Isasama ko siya sa apoy kung saan ninyo ako inyo. Ang huling sigaw ni Sarah habang ang hangin mula sa labas ay marahas na pumasok sa silid. Nagpapadpad ng mga kurtina na tila mga pakpak ng isang itim na anghel. Naiwang nakatayo si Yuko sa gitna ng bagyo. Ang kanyang kamay ay nakalahad sa kanyang anak, habang ang mundo niya ay muling nakabitin sa isang manipis na hibla ng tadhana. Cliffhanger. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon, kasabay ng pagkawala ng ilaw. Sa gitna ng dilim, narinig ni Yuko ang isang malakas na pagkabasag ng salamin at ang isang matinis na tili. Nang bumalik ang liwanag, ang bintana ay bukas na at wala na si Sarah at ang bata sa loob ng silid. Ang tanging naiwan ay ang maliit na sapatos ng sanggol na may bahid ng bagong patak ng dugo sa sahig. Nasaan ang kanyang anak? At hanggang saan ang kayang ibigay ni Yuko para sa isang huling pagkakataon na maging ina? Hindi ang dugo ng aking anak ang dumanak sa sapatos na ito, kundi ang dugo ng isang pusong matagal nang sugatan at naligaw sa dilim. Ang boses ni Yuko ay wala ng bakas ng takot. Ito ay naging isang dalisay na panalangin habang yakap niya ang maliit na sapatos sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng emergency lights, nakita ni Nanay Rosa ang isang bakas ng dugo sa gilid ng basag na bintana. Dugo ni Sarah mula sa pagkakasugat sa bubog, hindi sa bata. Ang ulan sa labas ay tila humuhupa na, nag-iiwan ng isang malamig at malinis na hangin na tila nagtuturo ng direksyon kung nasaan ang huling hantungan ng trahedyang ito. Alam ni Yuko kung nasaan sila. May isang lugar na pinagsimulan ng lahat ng sakit, ang guho ng kanilang dating bahay sa probinsya, ang lugar kung saan ang apoy ay lumamon sa kanilang kamusmusan. Matapos ang ilang oras na paglalakbay sa gitna ng kadiliman, nakarating si Yuko sa masukal na bahagi ng kanilang dating sakahan. Ang amoy ng basang abo at sunog na kahoy ay nananatili pa rin sa lupa. Tila ba ayaw nitong pakawalan ang alaala ng gabing iyon. Doon, sa gitna ng mga itim na haligi ng naglahong tahanan, nakatayo si Sarah. Hawak niya ang bata, habang sa kabilang kamay ay may hawak siyang gasera. Ang apoy sa loob ng baso ay sumasayaw. Tila ba nanunukso sa muling pagtupok sa lahat. "Huwag kang lalapit, Yuko!" sigaw ni Sarah. Ang kanyang muka ay basang-basa ng ulan at luha. Ang kanyang peklat ay tila nagiging mas matingkad sa ilalim ng apoy. Dito tayo nagsimula at dito rin tayo matatapos. Isasama ko ang kaisa-isang bagay na mahal mo sa apoy na ito. Ang naganap ng dahan-dahang bitawan ni Yuko ang kanyang payong at lumakad ng walang sapin sa paa sa ibabaw ng mga abo at matatalas na bato. Hindi siya tumigil hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang layo niya sa kanyang kapatid. Sa halip na itulak o agawin ang bata, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Sarah na may hawak ng gasera. "Sarah, tingnan mo ako," bulong ni Yuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-ibig na tanging magkapatid lamang ang nakakaalam. "Hindi ako tumakbo noon dahil ayaw kitang iligtas. Tumakbo ako para kumuha ng tulong dahil hindi kita kayang buhatin ng mag-isa. Sa loob ng 10 taon, ang peklat mo sa mukha ay naging peklat din sa puso ko. Kung gusto mong sunugin ang lahat, simulan mo sa akin. Pero pakiusap, Sarah, huwag mong hayaang maging abo ang batang ito na wala namang kasalanan, kundi ang mahalin ka bilang kanyang ina." Ang bata na nakayakap sa leeg ni Sarah ay dahan-dahang humaplos sa peklat ng babae. "Mama Sarah, don't cry. I love you po," bulong ng maliit na tinig. Ang matalim na galit sa mga mata ni Sarah ay dahan-dahang natunaw. Ang kanyang mga kamay ay nanghina at ang gasera ay dahan-dahang kinuha ni Yuko at inihipan hanggang sa mamatay ang apoy. Sa gitna ng dilim at ambon,
Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Sarah at humagulgol, isang iyak na naglalabas ng 10 taong pait, inggit at pangungulila. Mabilis na kinuha ni Yuko ang kanyang anak at ang kanyang kapatid. Niyakap silang dalawa ng mahigpit habang ang tunog ng papalapit na mga sirena ay tila isang awit ng kaligtasan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang katarungan ay tuluyan ng nanahan. Si Doña Consolacion at Ricardo ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan dahil sa kanilang mga krimen. Si Nicole, na naiwang walang kahit na ano, ay namumuhay na ngayon sa hirap sa malayo sa karangyang ninakaw niya. Si Sarah naman ay dinala sa isang pasilidad kung saan dahan-dahan siyang ginagamot ang kanyang isipan at puso sa ilalim ng pag-aalaga at madalas na pagbisita ni Yuko. Sa hardin ng mansyong ngayon ay puno na ng mga buhay na bulaklak at tawanan. Nakaupo si Yuko kasama si Lolo Delphine at ang kanyang anak na si Gabriel. Ang naganap nang iabot ni Gabriel kay Yuko ang isang bagong borda, isang makulay na paru-paro na may mga pakpak na buo at matatag. "Mama, look! It's you!" Masayang sabi ng bata. Hinalikan ni Yuko ang noo ng kanyang anak. Tumingin siya sa malayo, sa gusali ng Daimaru na sumisimbolo sa kanyang tagumpay sa negosyo. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nararamdaman niya sa init ng kamay ng kanyang anak at sa kapayapaang nasa kanyang dibdib. Wala na ang pait, wala na ang puot. Ang mariposa ay hindi na kailangang magtago sa dilim ng paghihiganti. "Salamat, Gabriel," bulong ni Yuko habang nakatingin sa langit na unti-unting nagliliwanag dahil sa pagsikat ng araw. "Salamat dahil tinuruan mo akong muling lumipad." Ang bawat patak ng luha sa nakaraan ay naging hamog na nagbibigay buhay sa kanyang bagong simula. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay natapos na, at ang kwento ng kanyang pagiging ina at isang malayang babae ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, ang tanging maririnig ay ang tibok ng isang pusong sa wakas ay natutong magpatawad at muling magmahal ng buo.